prominent naman sa meta, I feel like there's higher value kasi may flex factor din into EXP and roam. Oo, tsaka yung mga nanggugulat siguro, no? Like the Guinevere na mukhang napakalakas din sa series ito. At papasok na nga po tayo sa ating game Dangerous Grass. Ako, kawawa naman yung mga nasa VIP, biglang napunta sa gubat. Nadamuhan yung mga nasa VIP. Nadamuhan yung mga nasa VIP. Uy, pero solid yung mga ano natin, yung mga graphics natin. Shoutout sa ating broad team. Ibang klase talaga. Oo. And parang ganun lang, natapos na agad ang ating banning phase. Bovius, Guinevere, and Hilda taken away by Coach Hayes, and Master the Basics ay magtatanggal ng Fanny and Freya. And ang daming open dito, no? The Suyu, Marcel, everything na nakita natin nung game 1 and 2 ay bukas. Yeah, ang nakita natin dito from Onyx is yung mga malalang Dangerous Grass heroes sila mismo nagtanggal. Which is surprising to me kasi usually Onyx yung medyo parang may tendency na kumuha ng ganito mga klaseng picks. Yung Guinevere and yung Hilda sa kanila pa nanggaling. So I think they're just looking into setting up another, ayan. Oh! Ayan na. Ito na. Utility King Kong, pare. Pero papatahimigin na ang mga doubters. Oo. Na mga nagsasabi na hindi marunong mag-utility si King Kong. Ay, pero sagot ka agad, oh. Ganda ng sagot ng Aurora, pre. Ganda. Lucian and Claude. Classic. Bukod sa classic, napaka-safe din. In fact, itong Claude ay currently 100% ang win rate sa seryeng ito. And the masakit dito, parang nakakailang for Onyx Philippines to pick up the Harriet kasi Harry Potter yung kanilang damage type. Pero I think it's still warranted kasi Harriet is such a good hero against the Zushin kasi di mo kailangan inintihin yung Lantern Flare. Pwede kang humanap ng team fight kasi naka-purify ka rin naman. Kailangan mo lang intindihin yung angulo ng panggagalingan ng Zaman Force mo. And maybe they pick up the Eve as well para kay Super Friends kasi ito na yung classic na iniintay nilang mage matchup. Yung tapata sa mid lane against the Zushin. Oy! Hoy! Oy, 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 oy! And I think this solves a lot of the problems. Nabanggit mo kanina, Midnight, na Harry Potter yung magiging damage, kumbaga magic damage heavy kung sakaling mag-Harriet sila. But with this Pakito locked in para sa Onyx Philippines, ay medyo matadagdagan ng physical damage ang kanilang komposisyon. Actually, hindi lang medyo matadagdagan, men. Yung Pakito XP na nakikita natin ngayon is pure damage. Even outside of MPL Philippines, no? Kapag tumingin ka sa MPL MY, sa MPL ID, most of the successful Pakito picks, they don't build tank, they don't build hybrid, they go full damage. And kung babalikan kasi natin yung nakuhang buff dito ni Pakito na nagdadagdag ng around 10 to 30% damage reduction na nagsiscale sa kanyang level. At sapat na ba bilang quote-unquote ay defensive tool na yon na mag-full damage ang Pakito sa ganitong laro na may Suyu and Claude? Parang ano siya parang exponential growth siya kasi parang aside sa nabigyan mo siya ng konting defensive capabilities, ngayon mas lalong emphasize yung kanyang assassin aspect na parang full damage na nga siya before. Ngayon, binigyan mo siya ng konting survivability. So, yung window mo to punish the Pakito is a lot smaller. So, parang kung ikaw si Pakito, ay talaga mas magda-damage ako ngayon. Kasi kung di ako napapunish, papatay ako ng mga heroes. Para bang binigyan ng permisong mag-angas. Yun. Diba? Tsaka ang mahirap dito yung mga malalambot na hero sa likod. Like Zushin, yung Claude, sobrang threatened para sa isang Pakito mamaya. Ang bilis pan sumama na ito sa mga objective takings, di ba? Oo. And so far, no, ay mukhang nag-iinit na talaga ang ating laban dito. With that Pakito pick, ay mukhang inaabangan na rin natin ang first 3 picks at magpapatuloy po ang ating drafting phase mamaya-maya lamang. And grabe no, 5,500 plus attendees para sa ating unang laban para sa playoffs. And of course, hindi na mapagkakaila na mga supporters ng Onyx Philippines, and parang kilala mo na rin kung sinong sinusuportahan nila. Sobrang daming attendees, men. Kinukulang na tayo ng upuan. Di, meron pa naman dun sa... Joke lang. Marami May pa. mga pumapasok pa nga di ba? Ayun nag-3-1 no. Ay! 3-1 daw. Ayan na, labanan na. Ay, si Granto! Ano? Sir, meron ba tayong may mga numero ba tayong may ilalabas dyan? Ay, yung prediction na, Kat. May pa-mysterious effect. Kaya nga Sabi, kalma lang kayo. Nag-iinit pa lang ang MPL playoffs. Day 1 pa lang tayo Wag masyadong mainit sa energy. Pero yung fans natin parang gigil na gigil Tino mo yung noise intensity natin, bro. Teka lang mukhang may Punayin natin. challenge kasi kailangan natin pataasin ng konti ang ating noise meter. So kamustahin natin ang ating arena bago tayo bumalik sa ating drafting phase. Simulan muna natin dito sa kaliwa ang ating Super Family. Super Family, okay pa ba tayo dyan?
Parang medyo mahina. Isa pa, isa pa. Super Family, okay pa ba? Ay, Ay! yung Aba, kabila, yung syempre, kabila. hindi magpapatalo dyan. Roras mag-ingay! Uy, grabe! Grabe! Puno! Oo, ito na. Grabe! Ang lakas, boy! O para malaman natin, sabay-sabay, Super Fam and Aurora! Let's go! Napakasaya talaga dito sa arena. So sa lahat ng nanonood sa online, inaanyayahan ko na namin kayo bumili ng ticket kasi iba ang energy dito sa San Juan Arena. Iba ang pinapakita ng super fans and iba ang experience ng lakas ng Pinas. Oo, men. At hindi lang yan. Ang dami pang pwedeng ma-experience sa labas sa ating MPL Playground. Yeah. Ang dami pinapabigay, ang dami mga promos. Nag-RG? Nag-RG ba sila? Nag-RG Pre, na. sabi kasi nila palag na to eh. Siyempre. RG na to. Oo. RG na to. Manood sa MPL habang nag-ML. Nag-ML. Yan. Tapos kapag nagsimula na yung mismong labanan ay auto-surrender kasi Oo. nanonood ka na eh. Pagpalo ka, ilaban mo. Ilaban mo habang Kasi, nanonood. Ganito kasi yan, pre. Paano? Pag fan ka, manonood ka at susuporta ka. Oo. Pag super fan ka, manonood ka, susuporta ka at maglalaro Lalaro ka. ka pa. Kaya meron tayong Infinix Pansiklaban. Ay, oo Yan. nga pala, no? Yung fansiklaban eh, hinihintay din talaga natin eh. Yun yung isa sa mga tournaments na talagang tinitig na, uy! Uy! Oy! Hey! May papalag ba? May papalag ba? Meron O ba? taga-Onyx to, may papalag ba mula sa Aurora? Matalas ha, matalas. Matalas, oh, ready nyo na dahil mukhang ang Onyx Philippines ay matalas na. Ang jawline, ito na, mula ata sa Aurora. Oh! Oy! Oh my God! May kakampi ba para kay Kuya? Ayun Ayan, o. oo, oo, oo. 1v1. Oh! Pinatulog! Night, Night, night. O paano yung emote? Ano yung ganting emote? night, night. Paano yun? Ayun, Ayan, ayan, Oo. Oo. Oy! Hey! Mga Sigma fans, pre. Ang tutulis. Ang talas. Ang talas. Ang gagaling siguro magsuyo niyan. Oh, shoutout sa mga kuya natin dyan, no? Namimiss ko na yung mga kaloka-like natin eh. Oo. Ayan, oh. Ay, 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 ay. Hey! Zoom in natin, pare. Zoom in natin. Zoom in natin. Zoom in, zoom in, zoom in. Hey! Hey, wala, mamaya. Pare, start them young. Oo. Start them yang, pare. Inispam, pre. Pagkagat inispam. Ito pa. Oy! Oy! Oy, matatalas talaga. Scuba. Isang scuba. Oo, yan. Scuba. Quiet night. Oo. Scuba. Oy! Ay, grabe si Kuya. oh. Bombo, yun, no? Parang ano, wala ba? Ayun na, okay na daw. Yan ang gusto ko, yung alam niyo yung parang kumbaga sa mga rap battle, kapag tapos na sila, tapos may oras pa, sila na Time. mismo magsasabi, Sila na time. Time. Oh, Oh, yan. ay, 3-1, oh. May padila. 3-1. Oh, may mga score ba tayo dyan? May mga prediction ba tayo dyan? Oh, may ano dito, ano lang, chill lang tayo dito. Mga chill guys. Ay, may bata sa likod. Sayang. Oh, ayun, oh. Ano Oh. yan? May Nangingisda ba to? Ano ba yan? Ay, nga pala, shoutout sa mga nangingisda dyan, no? Oo. Sa mga nangongolekta ng isda. Nakakuha na ba kayo ng tsinelas? Oy, ano yan? Aso mo ba yan? Ito na yung mga ano eh. Ito na yung mga nagsishare na tayo ng mga photo. Alam mo, Delikado to eh. Ito yung ano, minsan ito yung mga inaabangan ko, pre. Kasi minsan nagde-dedicate yung mga super fans natin sa mga tropa nilang wala dito. Ayun. Ang tanong kasi dyan, bakit? Ang ano rin, kung sakaling meron ka pa namang data dyan, kung naka-power all 99 ka naman, Tama. ay pwede nyo nang tawagan yung tropa nyo. Tapos yung video call, ipapakita nyo sa cameraman. Walang ligo yung tropa, kakagising pa lang. Pwede. Tapos makikita ng milyong-milyong nanonood ng MPL. Yep. Ang ating international rivalry. At tandaan nyo, tumatagos po sa English broadcast yung mga pinapakita nyo. So hindi Oo. lamang mga Pilipino yung makakakita ng tropa nyong hindi pa naliligo, kundi yung global audience din po natin. Oo, magiging proud ka na sabihin sa magulang mo, man, nasa TV na talaga ako. Oo, wala man ligo, pero meron namang fans. Ayun, di ba? Yun naman yun. Naalala ko yung last season, men, yung may nag-magic. May Ay! broken walls. Yung may broken walls, yung nagmamagic, pre. Asa kaya yun? Yung pustiso. Nakakamiss yun eh, yung may pusti. Tapos yung last season na I think we were in Cuneta Astrodome. Yup. Serye ng TNC Pro Team kung saan nagkaroon ng matinding puksaan. Puksaan? Oo. Na talaga namang nagbigay ng Nagtrending yun. nag-trending ng sobrang daming engagement.
silipin na nga natin, tigilan na natin yung mga super fans muna. Ang dalawang gold laners natin between Savero and Domingkite. And kung tutuusin, no, Claude talaga ang nagbibigay ng panalo sa sering ito. Yeah, and I feel like si Claude talaga yung number 1 marksman in the meta. Shoutout kay Teddy, by the way. Top number 1 Philippines Claude player. Pero yung ano kasi, yung idea lang na kaya mong mag-farm, kaya mong mag-scale, pwede ka to meme fight, and you're also one of the safest gold laners in the current metagame. It provides a lot of utilities for the team. Pero kapag si Savero at si Domingkite yung may hawak, parang hindi late game ang hanap ng Claude eh. Imagine mo, mamamatay tao yung Claude kapag silang dalawa yung humawak ng hero na to. Oo nga eh, kitang-kita natin kanina ng Games 1 and 2 no, kung paano ginagamit itong dalawang gold laner natin. Pero ang tinututukan ngayon, pre, Sigma Jungle at ang Celebrity. Parang hindi na nga muna in-embrace ni Demon kahit yung Celebrity, nagpa-low-key muna. Oo. Alam mo naman, kapag teka lang Ayan, oo. nagising ang Dark System. Oo, tinawag siya ng kadiliman. Tinawag ng kadiliman. Sabi niya, Demon-Kite, balmod mo na to. Demon kahit huwag mong kakalimutan, ang mga tinuro sa iyo ni Pang Zone. Oy, shoutout kay Pang Zone. Alam ko nanonood ka ngayon ng MPL. Oo, ayun. Grabe yung titigan ni Demon-Kite. Parang ano no? Parang maganda yung ngiti Maganda yung ngiti ng Aurora. Maganda yung enerhiya Oo. ng mga Aurora sa ngayong araw. And parang nakalimutan nga talaga nila. Kinalimutan nila yung nakaraan nung regular season. Hindi sila nagpabulag sa kanilang resulta. Oh, yun naman kasi talaga, no? Kapag hindi ka nais-nais yung resulta, kahit pa sabihin nating 6 seed ngayon, eh, kapag nakalimutan mo na yun at nagawa mo naman na ng paraan, kitang-kita din ng audience natin na nandito na nga sila at this playoffs na may kakaibang nilalabas. Bagamat throwback man yung nakita natin, ay hindi ibig sabihin nun ay hindi gumagana. Ang ngayon, titignan natin, no? 3rd versus 6th seed. And ito yung naging resulta ng ating regular season. Number 3 ang Onyx Philippines, falling short sa kanilang campaign na makakuha ng upper bracket slot. Kaya naman ang kanilang makakalaban ay ang current world champions na 6th seed ang tapos sa regular season. Ang ganda pag-usapan nitong history na to, no? And dito natin makikita kung gaano ba ka dikit ang MPL Philippines. May mga info nga dito, like for example, yung Team Liquid Philippines na 3rd seed. Sila lang yung katangi-tanging kupunan na 3rd seed na nagkampiyon. Kasi mostly 1st seed and 2nd seed yung mga nagkakampiyon no? Yan yung yan yung galit na Liquid eh. Kasi Ay, oo nga. nung natalo sila ng Falcons, lumusot yung Falcons, nag-3rd place sila. Pagdating nila ng playoffs, galit, bad trip sila. Pero yung story talaga dito is sa history ng MPL Philippines. Wala pang nanalong 3rd seed aside from TLPH and wala ring nagkampiyon na 6th seed in the regular season. And it's crazy to think that we're talking these facts. We're talking about these facts and mag-a-apply yun sa dalawang world champion. Kaya nga eh. And you could only say that story sa loob ng MPL Philippines. Kita Dahil lang. tayo lang naman ang may multiple M-Series championships. And hindi lamang multiple. Isa nga lang yung nasa ibang bansa. Maghati-hati sila to. Parang pizza party na 6 years old na yung pizza, pare. Oo, ito mainit na discussion to, men. Kelra and Savero kanina nabanggit ng Onyx Philippines sa video, no? Ang gold standard ay irreplaceable. And pinakita na rin natin ilang beses na paulit-ulit ang hirap isuot yung sapatos na iniwan ni Kelra dito sa Pilipinas. But so far, kahit sino tanongin mo, by the way, kahit pro team, kahit coach, kahit sinong super fan, parang pwede. Parang nasusuot ni Savero yung sapatos na naiwan dito para sa Onyx Philippines. Kasi kahit yung kakampi niya, men, sinasabi na parang hindi umalis si Kelra ng Pilipinas. And you know what reminds me of Kelra dito kay Savero ay yung parang Kelra nung MSC 2021. Kumbaga, hindi pa yung Kelra na nahubog na ng panahon, yung Kelra na literal na kapag nakakita ng para sa ultimate, ang kanyang jerk reaction ay mag-flicker papasok. Mga ganong klase. But this is again, Savero is not a rookie. Nakita din natin siya during MSC 2025 or yung most recent ating MSC kung saan yung Moscow niya ay naging problema, tinik sa maraming mga international teams. And I believe it was even pronounced even further kasi may mga games na solo buhat yung nangyari kay Savero doon. Oo, napag-usapan nga natin off-broadcast, no, na may mga players ang Onyx Philippines na
medyo bumababa yung performance every game nila. Pero ito talaga sobrang consistent na ito eh. Yeah, kumaga may mga bad days yung ibang players. Not to say na they're playing playing the worst amongst the team, but there are certainly bad aspects sa laro ng MLBB. Depende sa araw or depende sa comp. But we've never seen that from Savero. In fact, siya pa nga yung bumabaliktad ng statline dito. Kaisa-isang player, by the way, na may positive win rate sa Yisun Shin dito sa MPL Philippines. And on average, ang ganda rin ng kanyang performance. Kapag tinignan mo yung iba't ibang categories, nasa leaderboard siya amongst the top 5 as a gold laner in the Philippines. And imagine mo top 5 sa leaderboard sa MPL Philippines. Pag tinignan mo yung mga gold laners dito, Domengkite, Super Marco. Netski, Super Marco. Alam mo yung hindi, pag nagsisiksikan kayo sa number 5, pag lumipat ka na ibang region, parang, Kelra, number 1, kahit number 4 na yung sunod. Di ba? At saka imagine mo, hindi mo pa nga nababanggit. Former world champion Benny QD na hindi naging maganda yung regular season during this season 17. Pero he still exists. The Storm is still here in Yes. our league. Ang daming malalakas na gold laner sa loob ng ating liga to the point na isa na nga rin ang gold lane sa laging hinahanap ng mga ibang bansa when it comes to Filipino exports na nakikita natin. Yeah, sa sobrang daming malalakas ng gold laner dito, nag-e-export na tayo. Di ba? Na, ano na tayo may surplus na ng mga gold laner In fact, nung bago nag-start yung season, ang question sa utak ng mga tao is, bakit nag-i-import? Kulang pa tayo ng gold laner, tapos dumating si Deddy, di ba? Tapos kung isipin nga natin ay nung time na nag-export tayo ng mga gold lane, hindi lamang dahil kulang ba tayo ng talent. Actually, may umabot na nga sa punto na parang kulang na yung entablado para sa sobrang galing ng mga gold lane. Kaya kinailangan na ipadala sa ibang bansa. And I think nire-remake lamang natin yung first rotation picks po. Kaya mabilis ang andar ng ating draft. Nakita na po natin kanina ang Harith, Pakito, and Baksha, and the Suyo as well. And now, back to regular programming. Second banning phase, tatanggalin ng Aurora ang Marcel. Yeah, this is a bit risky though for Aurora. They went for the Suyo knowing na ang daming magic damage ng Onyx Philippines. But I guess it's a good jungler if you want to take some form of control or tempo in the river kasi may hawak din naman silang Zushin. I just worry for the aggression na manggagaling dito sa Onyx Philippines kasi ang dami nilang pasagod na heroes. You have the Baksha, you have the Harith. Kahit ang daming dash ng Suyo, abot na abot sila ng Onyx and then hindi siya matutulungan ng kanyang immortal form. Oo. And napakabilis din. Cho naman. Ako naman, sabi ni Light. Nagbabalik yung show ni Light dito, pre, Ito na yung mga light angle, pre. Ito na yung makikita natin yung creative genius ng mga angulo ni Light. Gusto ko sana makita yung Grok kaso parang wala sa metagame. Si Grok, yung Cho medyo pasulpot-sulpot lalo kapag specialty ng player. And si Light specialty niya yun Kumaga hindi na wala sa meta yung Cho para kay Light. And very interesting response mula dito sa Onyx Philippines. Beleric and the Zit yan. Parang usually nakikita natin ang Beleric counter lamang sa isang Leomord. But this time around, against a Cho and a Suyu, okay lang ba talaga to? I feel like it's the threat of the disengage or yung counter-engage against Aurora. Oh! Okay! Alice para kay Edward. I'll give you an interesting stat line. They've only won one time with Alice out of all their games. Only once nanalo ang Aurora. And hindi lang to kapag gamit nila. Kapag nag-exist ang Alice sa isang game, isang beses lang nanalo ang Aurora. I think it's 6 or 7 games. So like 5 or 6 games talo ang Aurora kapag may Alice sa isang game. And this is a very high risk para sa Aurora Gaming as we enter game number 3 dahil kung sino mang mananalo dito ay match point na para sa ating best of 5 in the play-ins para sa pinakaunang araw ng ating playoffs. Tandaan natin, 100% win rate pa rin yung Claude papasok ng seryeng ito. And this time around, hawak ulit muli ni Domengkite that secured a Game 1 MVP performance gamit ang hero na to. Sa pagpasok natin ng Land of Dawn ay malalaman na natin kung paano magpapatuloy ang kwento ng international rivalry na ito and kung sino ang makakakuha ng inaasam na match point. Yeah, may panggulat talaga ang Onyx Philippines dito. Hindi naman nabago sa Aurora yan kasi I believe ginamit din naman ito ng Aurora nung week 8, itong Beleric. And alam mo yung potential ng Beleric Ang mahirap dyan, hindi pwedeng basta-basta magsama-sama ang Aurora dahil bukod dun sa back damage niya, merong Wrath of Dryad pa na magiging... Aray ko po. Grabe si Light. Aray ko. Nilalabanan lang talaga. Bibili na naman si Brusco.
Oh my goodness. Hirap. That's a big win para sa mid laner ng Aurora. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, men. Specialty talaga ni Light. Kabisado niya yung mga gagawin niya in the map. Pero nabibigyan na napapahirapan yung gold lane. Oh, si Demon Kite inaagaw na rin yung Light! Rakursa. Light! At si Light! Oh my gosh, patay kagad si Sabero! And hindi kinailangan mag-flicker ni Light para mangyari yun. And now the pressure is on. Aurora Gaming ay nag-i-invade na rin agad sa gubat ng Onyx Philippines. Grabe, mapapabagal nila to, men. Sisilipin lang ni Light. Yung back siya, guguluhin niya lang. Imagine mo, men, yung back siya usually yun ang gugulo. Pero dahil sa start na nakuha ng Aurora, may kakayahan silang manggulo. Okay, hindi tumama yung stun dito ni Demon Kite ha. Si Super Prince ay napaflicker na. Bibit-bitin na naman si King Kong. Sa ngayon ay ganito lang na paulit-ulit yung gagawin ni Yue. Kung sino yung haharap sa kanya, kakargahin niya para pusa. Oo. At si Brusco ay mabibigyan na naman ng poke mula dito kay Yue. And dito talaga natin makikita no, yung napaka-potent na early game ng isang Cho and Zushin. Yeah. And ngayon na nabibisita na natin for the first time ang isang Pakito matchup against an Alice, ay parang wala palang kakayahan ang isang Pakito na mag-burst ng Alice ng ganito kaaga. Yeah. Hindi pa naman na ganun kataas yung kanyang DPS. Pero pag lumabas na yung kanyang level 4, doon magkakaroon ng konting dagdag or exponential growth for the Pakito. Pero ang nakakabattle dito for Onyx Philippines is yung hawak ni Light mag-isa. Alam mo yung solo buhat si Light ngayon na yung river kanya lang. Oo nga eh. Sinisilip-silip po. Lagi siyang nakamatsyag kung saan gagalaw itong si King Kong. Yue as well ay sasama na rin para guluhin yung mga popronta dito sa Onyx Philippines. Bibit-bitin na naman si Bruce. Pwede na. Nagamit rin Fear of the Phoenix sabay beacon para dito kay Yue. Oh! At tumama rin yung Throne of Ruin. Oh! Si Kirk patay na kaagad. At nakakuha na naman dito ang Aurora. Kasabay pa nga ng ulo ni Brusco at ni King Kong. At nabuhay pa si Edward even after all of that damage. Nabuhay din si Lightman. Wow. Kanya-kanya silang hawak ng target. Si Demon kahit hinawakan yung gulong ni King Kong, hindi nila binurst yung pagong. Nagmamakaawa si King Kong, panatan nyo yung turtle please. Pero hinawakan lang ng Aurora ang minacro at minacro sila. Pinagkocontrol yung mga heroes sa likuran and isa-isa silang pinatumba ng Aurora. And there's already a massive gold lead na hawak dito ng Aurora. 2.5 in. 3 minutes, makikita natin sa ating Infinix in-game equipment na majority ng kalamangan ay nasa kamay ni King Kong. Grabe si Light dito. Nakaka-bad trip yung show. Silip ng silip, magkakakuliti ka niyan. Actually, gusto nga niyang puntahan sana si King Kong. Buti nga naharangan pa dito ni Brusco. Ayan na, sabi ni Light, okay, hanapin natin uli. 80K? Oh, yan Yan na. lang, okay, buti mo na lang may passive pa si Super Prince. Pero siya Yun lang! Yung Soul Saver ay buti na lang hindi super kumonekta doon. At nararamdaman na natin paunti-unti si Digoy, oh. Parang isang cycle lang yung kinailangan ng Aurora para matanggal yung parehas na defensive abilities dito ni Super Prince. Alam mo, pinapatakim ng Aurora dito sa Onyx Philippines is yung sarili nilang gameplay eh. Yung aggression sa mid lane. Imagine mo, every single time na tapos mag-jungle clear, oh, taga lang. Uy. Nilalabanan na, Doming Kite. Tatry niyang humampas-hampas din doon. Nakaantabay si Brusco at si Light. Pero wala namang magaganap kasi si Yue ay nakasilip din. Alam mo yung kung nasan si Light, pre, laging nakabuntot itong si Yue, oh. Oo, tsaka laging may counterplay. Kapag tapos na mag-clear, si Demon Kite, naghahanap na ng guguluhin si Light. So magre-react yung Onyx Philippines and it leaves a lot of space for the Suyo to be able to make a play on mid. Kaya naman hindi ganun kadali for Super Prince na mag-clear ng wave. Lalo na sa early start na nakuha nila, no, na parang lugin-lugi talaga sila sa pag-angat pa lang ng river. Hindi isipin mo pa, saan manggagaling yung Suyo? Saan Wow! show? Ayun na, ginamit na kagad yung Wrath of Dryad! Mamamatay itong si Yue pero nasipa itong si Brusco. Siya yung makukuha ni Dito. Edward! Sa dalawa. Pero si Light ay mapapa-flicker din. Demon Kite. Sasaluhin niya yung mga sapak dito ni Kirk. Pero nakadalawa na si DK. Magiging tatlo pa! Kailangan na umisa po dito ni Kirk. Flicker ay finorce na rin ng Aurora Gaming at diretso na kagad sa pagong. At mukhang walang magagawa sa pagong. Ang side na Onyx Philippines, Aurora Gaming, kanila na ang second or no. Actually, pang ilang pagong na natin to? Pangalawa. Second, third na Pangalawa. game na nakuha din nila yung kanina. Yeah, and hindi lang pagong nakuha ng Aurora, 3 Sky Piercer stack para sa Suyo. Maganda sana yung ginawa ng Onyx Philippines. Ang bilis ng kanilang trigger with the Wrath of the Dryad. The problem is yung counter-engage mula doon sa Way of the Dragon, the weird angles from the Cho, the light angles gave the opening for Aurora and they broke this game wide open. Oo, and 4-0 on Demon Kite. At katulad na lamang nung sinabi mo, 3 Sky Piercer stacks. Malaki ang magiging pressure. Light looking for Savero.
Pero mukhang si Brusco lamang kanilang ipopok. But I feel like that's already a turret dito. And wala nang magagawa ang Onyx dito. Wala masyadong malabo na makahabol pa ang Onyx Philippines. Lalayo na at nagre-replenish na ng HP dito si Sabero. And lumulubo na. Tingnan mo yung matchup ng mga Goldings natin. Oo, pre, ang si Doming kahit nagtatampisaw sa pera. Para siyang para siyang may isla. May isla ng minion. Na may pera at pwede siyang magtampisaw doon. Oo, swimming lang, farm lang, tanim-tanim ng palay. Ayan. Diba, farm lang. Kung gusto mo medyo, may bulsa sa balat, pre. Pwede yun. Maraming suotan, di ba? Alam mo, ang sabi nila kapag mayaman ka daw at maswerte ka sa pera, maraming susunod sa'yo. Ayun. Pero recently, para bang wala tayong nakikita na nakakalapit kay Doming Kite. Yung purify niya parang inaamag na, pare. Di pa napipindot, no? Mapapanis yan. Hindi ko sure kung napindot na ba niya one time eh. Pero ang pinaka-importante dito, tinatry naman ng Onyx Philippines King Kong. na magpo... Oh, Light! Naku, sinalubong ni Light. Kinancel niya with the Shun Pop. Alam niya eh. Sabi niya, kabisado ko yung King Kong, Sigma pattern yun. Napanood ko yan. Ilang beses namin ni-replay yung mga video ng Onyx Philippines. Kapag wala kasi nangyayari sa side lane, usually sa mid, yung punta ng Super Family. So alam na kagad ng Aurora, dadaan doon si King Kong. Kasi guess what? Umabante si Super Prince. Oo. Tapos ang nangyari pa nun ay kahit sinong mahuli doon ng side ng Onyx Philippines, yung sheer na lamang dito ng Aurora Gaming ay nagbibigay sa kanila ng permiso na mag-angas. And just like that ay makukuha na rin ng side ng Aurora ang pangatlong pagong ng larong ito. Perfect objective take para kay Demon Kite sa larong ito. And this is really big para sa kanila dahil halatang-halata na yung momentum ay buhat na nila. Yeah. 6K gold lead for Aurora. And for Onyx Philippines, ang hirap humanap ng galaw. Kasi parang wala kang opening. Even if you try forcing a team fight, sobrang behind mo sa gold, kulang ka sa items. And ang problema is, paano ka nga mag-force ng team fight? Yung chow pa lang, hindi na nila kayang labanan. Tinan mo, binubugaw lang sila ni Light at mabilis ang nakuha yung Torre. Habang Biko naman ay na-force na rin para dito kay Yue. Gugulong-gulong si King Kong. Sino kanya pupuntahan? Light ay tamang Shumpo lamang. Pwede pang palubuhin to ng Aurora kung gugustuhin nila eh. Oh, and hindi nga pa tayo nakakakita ng mga flicker play mula kay Light eh. Talagang tinitipid niya yung flicker para sa tamang moment na inaabangan din ng Aurora. Matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pinakaunang Lord, but for Onyx Philippines, tila ba'y lumiliit na ang kanilang mga win condition. And speaking of win conditions, Midnight, ano ba yung pinakamalapit na posible? I would say, ang pinakamalapit dito is kapag napatay nila yung Claude out of nowhere or maybe a Lord Steal para kahit paano makukuha nila yung tempo pabalik. Pero ang big question kasi dito for Onyx Philippines is if kaya nila yung head-on team fight ng Aurora. Kasi ang pwedeng gawin ng Aurora is ulitin nila yung ginawa nila sa Turtle kanina na i-bait nila yung Lord. Kapag nanlaban dito yung Onyx, bibitawan lang nila yung Lord tapos hahabulin nila yung Onyx. Oo. And sila umaamba-amba na dito sa loob ng purple side ng Onyx Philippines at gamit na gamit yung Dangerous Grass. Kailangan sumilip ni Brusco at malaman kung nasaan ang chow na ito pero naipit ata si King Kong. Wala, delikado si King Kong dito. Crimson Beacon, binuhos na ng Aurora ang lahat para mamatay itong Sigma Jungler. Nagamit din yung Fear of the Phoenix. Atras muna si Brusco. Walang magawa ang Super. Pero may nangyayari. Domen! Subagi. Lalabanan pa sana yung Domen. Buti nila na pa-BMI out siya. And si Light ay bumibuelo pa rin. Oo, at makakatore pa sa baba si Savero. So kahit papano may trade ng Onyx Philippines pero ang daming nakuha ng Aurora para sa presyo ng isang tore. At mukhang itutuloy pa nga ito ng Aurora Gaming with a Lord. At malayo ang Onyx. Kaya namang kumpirmado na for the last 4 objectives, si Demon Kite ang makakasecure niyan for game number 3. Onyx. Papatagalin. With this lineup, ang hirap para sa kanila. Knowing na Aurora pa yung scaling this time around, even if you shout, it's Onyx time. Nasa side ng Aurora lahat ng oras sa mundo. Especially with this Claude pickup. Tumataba lang si Doming kahit nagkaka-farm lang yung Suyo, nagkaka-farm lang yung Claude. And kapag direct naman yung heroes ng Onyx, oo, may mga konting scaling heroes ka, pero up to what extent? Kasi lahat ng late game nasa side ng Aurora. Oo, yun din eh, no? Even Dialis eh. Oo. Kahit pa sabihin natin, technically hindi na siya late game hero, pero the moment kasi na makuha niya yung 3rd, 4th item,
nagsaspike kasi talaga yung healing na nanggagaling sa Alice na to. And with a 10,000 gold lead, may Lord din na nagmamarcha para sa side ng Aurora Gaming in the mid lane. At ito na ang isa sa mga pinakamalaki nilang tsansa para makasecure ng inhibitor turrets. Bagamat may mga holy shields na nagbabantay para sa Onyx. Ay, hindi mag-aari ko muna. Aroy, go! Doming Kite, ladies and gentlemen. Tinunaw ng ganunan lang pero napanari with the Queller. Para dito kay Demon Kite, sumuro na yung Lord sa gitna. Pero hindi magpapatuloy yung plano dito ng Aurora Gaming. Matagal-tagal pa yung wave nila sa middle. Sa may bottom ay pwede sila magtungo 10,000 kalamangan para sa Northern Lights. At delikado to, no? If you're Onyx Philippines, nakita nyo na yung nangyari kay Kirk. Napakahapdi na talaga ng mga poke na nanggagaling sa Aurora Light. Yung Jeet Kundo niya ay pwede pang ikasa pero mukhang hindi na niya itutuloy pa. Depensang Marino naman sa mid lane para sa Onyx. Kini-queller lang sila dito ni Demon Kite. Ngayon, nagamit ng Rat of Ryan. Ay! Ginor the Phoenix. Sakto lang yung layer doon pero mamamatay itong si Light. Kasabay Edward! Tuloy mula dito kay Doming Kite. Ngayon si Edward ay ipit na rin. Mamamatay itong si Demon Kite na pero nakadalawa na. Magiging tatlo pa ba? Doming ay atras. At makakasecures ng kill si Savero. Dalawang natitira para sa Aurora. At mag-isa na lang itong si 2v1. Savero. Oo, pwede siyang pasukin dito. Hindi pwede i-risk ni Savero. Kaya ba? 10 segundo ang kailangan niyang bilhin para lumabas si Brusco. Kaya ata, wait lang, meron siyang Summon Force. Pwede niya gamitin yung Summon Force dito. Any Wala siyang moment. Purify, ah. Pero wala siyang Purify. Nilabag yung Summon Force. Di ata makakaya ng Aurora Gaming na tapusin ito kasi buhay na rin ito si Brusco. Kaya lang... Gomez! Kaya may ibig na play dito with... Oh! Pero hindi yun naging sapat para makaligtas. Sabero with the save for Onyx Philippines under the tower. Hindi na pressure yung gold laner ng Onyx. And wow, out of nowhere as well, mababalikan po natin yan sa ating replay. A miraculous defense mula dito sa side ng Onyx. Look at that combo! Grabe yung flicker, Rat of the Dryad into the Fury of the Phoenix. Even though maganda yung re-engage ni Edward with the Throne of Ruin, ang problema kasi nasa ilalim sila ng torre. May dagdag na tao para sa Onyx. Yun na, nagamit na rin yung Throne of Ruin dito. And this time ay hindi naikasa ni Edward. Yung kanyang Throne of Ruin. Oh my goodness. 12 seconds para dun sa Lord. Kulang ang Aurora. Oh no, this is a massive momentum shift para sa Onyx Philippines. Pero malaki pa rin ang kalamangan ng Aurora in terms of the long lanes. Yeah, pero kailangan na isipin ng Aurora, may damage na yung Onyx. Pero And now na. they have to find this Hareth. They have to take down Sabero. Kasi ang laking pressure nung Zaman Force, especially now na may hawak pang Purify. Uy, si Light nabangga. Soft reset ang kanyang gagawin. Pinapatagal ng Aurora ito. Dahil pabuhay na rin naman nila feud si Edward. Yung wave dun sa taas pre, nanganganib. Oo, nanganganib talaga. Walang oras ang Onyx dito. Pero mukhang iba-burst na nila. Hinuwakan yung Lord! Ayan na, nilapag yung Doming! At si Doming ay pumasok na. Nagamit yung kanyang with the ground. Kiko nakakuha ng Lord. Pero mamamaalam din si Brusco. Mag-aatrasa ba ang Onyx Philippines dito? Yes sir. Si King Kong ay hinahabol pa rin ng mga natitirang miyembro. Oh, Yue! Si Yue dito, hahabol na rin. And this time ay nagamit yung pinag Phoenix. Pero mamamaalam ang Sigma Jungler. Pero torn itong si Kirk. Na-clear mo na yung wave dun sa itaas. Nako. Dalawa na lang ang natitira para sa Super Fam. 5 naman para sa Aurora. Gusto na nilang tapusin bago pa lumabas si Brusco at Savero. Pwede na ata nila. Oh, Light! Napakagandang sipa mula kay Light. Mag-isa na lang si Super. Lumabas yung Lord! Pilit nilang pigilan. Ganon, Ang ganon. plano dito ng Aurora Gaming. At sila ay match point na. And Aurora Gaming takes the lead. Isa na lang ang kanilang kailangan